ngayon, pati langit ay gagawin niya impyerno. Bakit mo nasabi, ang langit gagawin niya impyerno? Anong ginawa ng tao sa mundong ito? Nagkamagi-bagihan na hindi dapat may kautusan. Buksan ninyo ang inyong Biblia. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga taong magsamantala. Kaya nagkagulo. Kayo mismo nakakalam. Nung araw ang unang relihiyon dito sa Pilipinas, Katoliko. At tinatawag natin tuloy. Protestant. Meron pang isa. Huli na ang Iglesia ni Cristo, born again, etc. Pero nung una naninibilang sa daliri, ang mga magulang sila ng tahanan kung sila may trabaho, nagmamadaling umuwi upang sila magbuklod sa ng tahanan upang galagin ang tinatawag natin, ano yun? Orasyon. Kapag naabutan sa daan, nag-cross sa daan, napagagalang ang mga anak, pati magulang sa anak at anak sa magulang. Kung kayang dumami ang relihiyon na walang paggalang. Ngayon, nalilitaw ang mga relihiyon, siya mga Katoliko, siya ina Iglesia ni Cristo, ang mga anak ko na ganyan may apat na sangay, nagkagulo, nag-away-away sa mga tahanan. Nasaan ang sinasabing katotohanan? Panahon na upang kayo magising. Ako'y bumarito sa inyong sandaigdigan na ito. Hindi para guluhin ang inyong kaisipan. Hindi magpayaman. Dahil kung magpayaman, noon ba humihingi na ako ng ikapo? Pero hindi ako humihingi ng ikapo. Sapagat may tiwala ako sana. At kay Kristo na sinasabi niya, kung ang ibon man ay hindi pinabayaan, how much more when you're serving God? May tiwala ako. Pwede makarating ang aking salita sa buong sanlibutan. Alam niyo, wala akong pera sa tutulak. Paano nakarating ang aking salita? God knows which way. Lumabas po ang Facebook. Lumabas po ang Twitter. Lumabas po ang YouTube. Doon napagiran ko ang aking salita. Binuksan ko ang salamin na natumahan sa buong daigdig. Ano sinabi sa Matthew 24? Dating araw maraming mga aligaw. Maraming magsasabi ako'y naroon na rito. Huwag kayong magsisunod ng pagsiparong man. Sapagkat maraming mga aligaw. Maraming tumatawag Kristo. Akala mo nakausap nila si Kristo. Akala mo nakausap nila Ama. Hindi ba nag-inip? Hindi nila kailanman nakita. Yan ang totoo niyan. Nagagalit ako sa taong mga sinungaling. Nagagalit ako sa mga taong niloloko at ginagamit ang pangalan ng Diyos sa katotohanan. Walang sinumang tao sa daigdig. Ako si St. Simon of Beatrice na nagsasabi na nakakasiguro kayong maliligtas kayo. Sapagkat sinabi mismo si Kristo, hindi lahat na tumatawag sa pangalan ko'y maliligtas kung hindi naaayon sa Ama. Sasahig na chasis mo yan sa huling pahina. Tungkulin ang taong gumawa ng kabutihan sa kapatao. Sapagkat dyan po kayo pagbabasihan ang inyong magagawa. Nasa po ka ng sis. Bubuksan lahat ang Biblia. Lahat ng sino man may pananampalataya pagbabasihan ng kanilang mga ginagawa. At kung ang Biblia na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, kakatulan na walang hanggang kamatayan. Hindi relihiyon ng kaligtasan. Nasa inyong pagkatao. Religion cannot change the world in peace, even to save your soul, except by yourself. Let us be united. One Christian should be united as one. It should be a word that we are the Savior of the world. Ito po ang kaharian ng Diyos. Pinakikita ko sa inyo. Where is the kingdom of heaven? Marami po tinanong. Iglesia ni Cristo, born again, etc. Lahat tinuturo sa langit. No! Without you, there is no such a kingdom of heaven. Which one? From Orthodox, Genesian, Hindu, Shinto, Confucian, Christian, Jewish, Krishna, Abraham, Christian, Taoist, Muhammad, St. Babahay,
ay iglesia watawat ng lahi dito sa ating Republika ng Pilipinas. Sila po ang kaharian ng Diyos. Yan po ang totoo. Huwag iisa-isahin natin nagkahiwalay man ang tao pagdating sa pananampalataya. Buo! Pero isa lang nandito si Kristo. Hiwalay ang tao at pananampalataya. Pero mga tao nagpakataka. Ayaw buksan ang Biblia. Maraming bawal na sinasabi magkaroon ng kapag-ibagihan. Bakit nyo kinukonsinte? Yan ang kasalanan ninyo. Saan kayo niligtas si Kristo? Sasabihin nila kay Eva Tadan. Kasinungalingan ang kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng anak. Hinugutan na lahat ang ugat. Sinulog ng bigay ng Israel samantala sa Sodom and Gomorrah. Hanggang hindi nagbago, kinuha sa at binulot na ang ugat. Walang alintanan pinatay ng ama, pati sinakubunan ng mga batang mga anghel. Wala natitira. Ngunit sadya ang mga tao ay walang kasiyahan. Marupok. Hindi daw yun. Kaya lumabas ang 10 utos ng Diyos. Imbis na magbago, yan tinatawag natin sa ngalan ng Ama. Through Moses, through Moses. He was introduced to us, there is the kingdom of God in heaven. There is a God of Almighty One. Kaya naglumabas sa 10 utos. Hindi nagbago ang tao, naging magulo ang mundo. Kaya kailangan lumabas sa ikalawang persona sa mamagitan ng anak, si Jesucristo. Kaya nalaman ninyo ang masama't mabuti. Dapat sana'y nagbago ng tuluyan na nagkaroon ng kapayapaan sa libutan. Ngunit hindi. Ano ginawa ng mga tao? Ginawa nga ng buhay ang pangalan ni Jesucristo. Nagkagulo. Lalong gumulo. Kaya kailangan bumaba. Ang ikatatlong persona, ito ang Holy Spirit. Upang tahayan ang last will of Testament of God. Matitigas ang ulo ng mga tao. Kaya ako narito, ginigising ko kayo. Hindi ko kailangan ang dami ng tao kasikatan kung hindi sikat lang sa mata ng Diyos at sa puso niya. Ano mong kasikatan? Walang nakapupuling sa mata kung hindi maliit. Remember, it's only 144,000 lang maliligtas. It was written in Apocalypse. Ano the best words of this Bible? Old Testament. Wala kang makikita sa sasabihin ng Apocalypse. Sa New Testament, wala ka rin makikita. Pero pag binuksan mo ang Apocalypse, mapapalad ang sino man makakarinig at bumabasa sa aklat ng katotohanan, Apocalypse. Ano ginawa ng mga religiyon? Doon humamo, huwag ka magdadag at magbawas. You see? Ito ng mga religiyon ang mga tao. Nasaan ang kapayapaan? Dito ko pagkikita sa inyo, kaya hindi nawawala ng mga sakuna dito sa ating Republika ng Pilipinas. Kaya may bagyo sakuna lahat. Sino tumutulong sa inyo? Gobyerno at media. Wala kang makita ang religiyon. Yung ba makaligtasan? Malit na bagay, hindi nila kayang ganapin. How much more your soul? Kaya walang tigil ang sakuna. Para magising na kayo, gawin ninyo mag-isa ng isang uling pananampalatayang Kristiyanismo at ipakita sa buong mundo. Tandaan ninyo, 101% wala nang tigmaan sa buong daigdig. Kapayapaan. This is the promised land. Supposed to be the children of Israel should become over here. Pero nabigo, hindi nakarating. Ang promised land, walang gulo. Ngunit ginulo ng sobrang politiko, sobrang relihiyon, sobrang media ang ating bansa. Ito ang the best Philippines. Pagdating sa pagkain, the best food. The cheaper food in the whole world. The best weather. Everything is best because this is the promised land. Ito ang promised land. Sana nyo maririnig na nagsisigaw na katulad ni Kristo, pinagsisipa ang mga templo na ginawang nagdidap sa sapsaba ng mga kriminal. Hindi ba sa babae lang nagsasalita? Na dapat tayo nagkakaisa, huwag tayo magpaligid sa relihiyon. Bakit
pinabayaran ba ninyo ang inyong kaligtasan? May unang ba kayo sa Diyos para sila may karapatan na mangihi? Why not? Do you comprehend? Hindi yung sila ang nag-uutos sa inyo. Sino nagpapakita ng kayamanan sa Biblia? Hindi ba si Lucifer? Ang Diyos nagpakita ba kayamanan? Pinakita ng kayamanan ni Lucifer kay Kristo. Anong sabi ni Kristo? Hindi ko kailangan. Pag meron mga nag-aalok ng kayamanan, ako pala mong sa mata. I call them the Antichrist. They are under by 666. I am the truth. I am the way. Remember this word of mine. The word and the world. History repeated itself but different view. Ang aking salita at pangungusap ng sanlibutan ay nanunumbalik sa kasaysayan ngunit na ibang pananaw. This is it. Ito ang apocalypse. Kaya ako kayo inimbita, kahit hindi na kayo bumalik sa akin, at least naipamahagi ko na ang katotohanan. Hindi ko kailangan ng dami ng tao kung hindi kayo totoo. Dahil hindi po negosyo ito. Pag nasa ninyo lahat ng religion, inaatulan ko sila. All of them are like a fraternity. Gusto nilang daigin ang masun. No, they cannot. They cannot beat the masun. The organization of masun. Galit sila sa religion. Yan ang totoo. Dahil masun may kapatiran. Kaya ginamit din ang pangalan ni Kristo to enrich power according to your sympathy. Yan ang power. And wealth, sa dami ninyo, busog ang bulsa nila. And popularity, ang mga tao mahilig. Sa malalaki, hindi nila alam ang laman ay kwago. Maliit lang ito para sa mahirap. Ang sa akin ay sa akin. Ang binibigay ko sa inyo, everlasting. Hindi po tayo reliyon. Bakit ko nasabi hindi tayo reliyon? Remember the word of Christ said in John 8:30-32. Kung kayo'y mananatili sa aking pananampalataya, doon po kayo makikilala na kayo'y aking mga alagad. Hindi kayo reliyon. Sabagat ang reliyon, hindi ka pwedeng mangaral kapag hindi nanggagaling ang approval sa kanyang simbahan. But when it comes Christian, the true Christian, it is the Savior. Anytime you can preach, if it is for the sake of peace in the world. When the time you was born on earth, you have authority as a preacher because you're under the oath of Christ, meaning the Savior of the world. We are not belong to the religion. We belong to the true Christian. Anong gawain ng Christian? Advisor po tayo lahat. Spiritual advisor. Pagpapaalala sa mga taong nakakalimot. Pag meron tayo nakikitang mali, kapatid, huwag ganyan. Kung ikaw ay isang Christian, remember the words of Christ. Ang sinasabi, then you will see the truth and the truth will set you free. Yan po karugtong. If you abide in my word, then I will know that you are my disciple. Then you will see the truth. Anong truth nakita ng daigdig sa mga religion? Division. That is the truth. What is the love one another? Ay, hindi pa nga makita kapag ikaw ay nasa isang pananampalatayang reliyon. Pag nakita sa iba, ay bakit ka pumapasok doon? Mga kulto yun eh. Sabihin, meron mo pastor pa yan, mga kulto, nangilabot ako eh. Sa totoo lang. Aba, hindi nga kilala yung tao na pinasukan niya. Kung anong Biblia ang hawak niya, pareha sila. Hinusgahan mo yun. Paano ka naging Christian? Di ba sabi ni Kristo in Hebrew 12:25? Pag-ingatan ninyo na kayo hindi nakikinig sa mga nangangaral, baka hindi nyo natanto, ang nangangaral na yun ay nagmula na sa langit. Paano mo makikita kamalian mo kung hindi ka makikinig sa ibang tao? Paano mo makikita yung simbahan ninyo kung totoo hindi? Kung hindi mo tatawin ng ibang simbahan. Kaya pinagbabawalan, natatakot silang mawala dahil mababawasan ang kanilang ikapo. Yan ang totoo niyan. Ano ngayon? Nung araw sabi ng God dito sa Biblia, make it holy the Sabbath
beses sa loob ng isang linggo, minsan araw-araw. Ginawa pang division ang mga bata, session na araw, ang mga couple, etc. Abiro mo daming division niya. Ano may kwarta kaya? Kung ang member niya 1,000, na walang kalahati, ginawang 3, subo pa siya ng 500. Ha? Nawala yung spiritual aspect, make it holy Sabbath day. Hindi binibali sana kung tumino ang tao. Doon ka natin. Hindi. Nakakatakot. Wala silang takot na manloko sa kapatao, ginamit pang pangalan Diyos. Meaning, sila ang tinatawag na alin. Diyos-Diyosan ang kanilang tinatawag. Dahil walang takot eh. Bakit ako diuminan ka po? Meron mo sabi, kung maniwala ako, paano yung may pahinga ng salita ng Diyos kung hindi siya mangingi ng salapi? Ay bakit ako nakatindi dito 7 taon? Nagawa ko. Dahil niwala ko sa Diyos eh. May takot ako sa Diyos eh. Kilala ko ang aking ama. Sila kilala ba nila? Hindi. Kaya sabi ko nga, nakabasa ko sa Facebook, tawag magagalit. Pinakikita ko lang ang tunay. Ano mo sabi ni Iglesia na Cristo? Kawawa kayong mga Katoliko. But I'm not Catholic, ha? I am the middle of the truth because I am the truth and I am the way. Pag kami na sa langit, tatapunan namin kayo ng malilig na tubig. Sinagot ko yun. Sino ka magsasalita? Sarili mo nga lang. Hindi mo nakita ni panaginip si Kristo. Kung totoo kayo, nanawagan ako, all founder of Christian in this island of the Republic of the Philippines. Kung totoo kayo, hinahamon ko kayo. Pero pag kayo nag-react sa akin, kung mataas ang pinag-aralan mo, make it double. Itaas ninyo ang taas ninyo. Baka pagtawanan ko kayo, grade 1 lang ako. Kung totoo kayo, where is the kingdom of heaven? Ang sabi na sa langit, mali na yun. Ang kingdom of heaven, nasa bawat puso ng tao, paniniwala. That is the kingdom of heaven. Remember Christ said, huwag kayong pumunta roon o pumarito sapagkat ang karin ng Diyos ay nasa inyong pagkatao. You see? Ba't kayong maniniwala sa mga relihiyon na yan? Pangalawa ang tanong ko, nasaan si Lucifer? May nagsasabi, sa impyerno. Wala sa impyerno. Si Lucifer, nasa lupa, nagpapahiran ng kaguluhan. Yan ang totoo. Nasaan yan si Lucifer? Lahat ng reliyon, nandun si Lucifer. Corruption, panini, panluloko. Nasaan ang kapayapaan? Wala. Diba? Ito ang pinakahuli. Kung kayo mismo tao, hindi pa kayo anak ng Diyos. Nangarap kayo pag ako'y nagkaroon ng pamilya, ito ang tatayo kong bahay, may 2 kwarto, ito handanan ko, ha? Alam mo kagad di ba? Tao ka lang, ha? Pero pag ikaw kung reklama na kayo lang maliligtas, sagutin mo ko. Anong sukat ng hagdan patungo sa buhay na walang hanggan? Pag hindi mo may sagot, sa oras ito, wala ka na sa listahan sa buhay na walang hanggan. Huwag kayong mang-ahog na hindi naman nyo alam. Nagpapano kayo eh. Eh kung totoo kayo dapat intindihin nyo ang Romans 16, 17, 18, unang Corinthian 4 up to 15. Dapat igalang nyo yan. Anong ginawa nyo? Division ninyo. Nasaan ang pagkakaisa? Ito lang ang kalsada eh. Lahat sila ay Christian. Tanungin niyo ang kanilang mga gawain. Are they Christian? No. How many religion in this pabahay? 34! Where is the peace and love among the children of God? Nasaan ang katotohanan? Hindi ko sinisira ang paniniwala ng mga tao. Pagkos ginigising ko kayo, huwag kayong muli magpa-aplipin sa relihiyon. Huwag ninyong konsintihin sa totoo lang. Let us be united. Agree in our heart and make good deeds to one another. For the sake of peace of the world as it is in heaven. That is the last will of God. That is the last message. Huwag po tayo magpapadala sa mga magagandang salita. Open your own Bible because you are the kingdom of God. Huwag po tayo dumidepende. Okay, maniwala
sasabihin ng Biblia, English. Paano? Maraming hindi nakakaintindi ng English. Kapag ng English sila. Maghanap po kayo ng Biblia. Series 1982. Itong Biblia po ito, hindi ko po gawa. International Bible po ito. Hindi ko introduce to para ako'y kumita. Wala po. Open po kayo. Bumili ko yung National Bookstore. Dito ninyo makikita sa lahat ng katotohanan. Tagalog version po para maintindihan nyo. Huwag kayong maniwala na ang tunay na Biblia, English, pag sinabing translate, walang bawas, walang labis, walang kulang. Lahat ng totoo ang katotohanan. Huwag kayong maniwala sa mga pastor. Mga bullshit yan. Sa totoo lang. Ganito po sa mga malulo. Tingnan ninyo, nasa nakapayak pa. Ang aking pagsasalita ay nais kong unawaan ninyo. Hindi ko po kayo kinukumbinsi para pumasok sa chapel ko at magpakarami po tayo. Kung hindi lang kayo katotohanan. I-dismiss po ninyo ako sa inyong mga rating na pananampalataya. Brad, tignan nga mo kung tama ba sinasabi ni Saint Raymond of the Ashes. Ganito niya. Kasi kung sinabi mo na hindi ka pakikinggan pagdating sa religion, ang mga tao sabihin, pasensya ka na, Brad. Iglesia ni Cristo, pasensya ka na. El Sandayo, pasensya ka na. Born again ako. Tawa ko na yung salita ng Ama. Ano sabi ng Ama sa Old Testament? When you talk about my name, I always in the center. But now when you talk about the name of God, you can able to hear from them. Sorry, Brad. I am Katoliko, I am born again, I am Iglesia ni Cristo. Nawawala ang tunay na halikain na Ama. Nagpahalipin ng mga tao. Sabi tinubos ni Cristo, sa pagiging halipin ninyo. Ano sinabi ng relihiyon? Ang sabi ni Haring Pilato, wala akong nakikitang ebidensya para laban kay Kristiya, hari ng mga Hudyo. Kung nakikita ninyo may kamalian, husgahan ninyo. Wala kaming nakikita. Sabagat kaming mga taga-Roma, hindi kami musga na walang katibayan. Kunin nyo siya kung may pagkakasala ang inyong hari. Sabi na rin Pilato. Ano sabi ng Jewish, ng religion? Ipako sa krus. Naggayaan ang mga tao. Alipin. Ipako sa krus. Sumigaw naman ang Pariseo. Patayin sa krus. Palayain si Barabas. Nagsigawan. Ano nakasulat sa Biblia? Binayaran at nanagitan ng kanyang dugo sa kaligitnaan ng mga tao sapagkat yun ang sinisigil para magising na kayo. Walang magulang na kayong tiisin na matanaw ang kanyang anak na pinarurusahan na siya mismo ang lumikha ng tao at ang bugtong anak niya ay pinarusahan. Gano'ng kasakit yun. Pero yun ang sinasabi sa Biblia, kung ano kaya ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao. Upang mamulat lang sa katotohanan at magising. Alang-alang sa pagpili. Natubos kayo, ngayon babalik na naman kayo. Noong araw, simbahan at munisipyo magkatabi. Sabi ko nga 1960s. One of these days, magkakaroon ng separated lahat yan. Kaya nag-separate na tayo ang gobyerno at ang religion. Dahil, nung araw ng batas, relihiyon, panahon ng kastigo. Yan ang totoo. Ngayon bumabalik na naman kayo. Wag! Kaya ang aking munting sinasanay ko sa inyo ito, hindi paghimok sa inyo. Dapat paniwalaan ninyo. Paniwalaan ninyo ang inyong pananampalataya. Huwag relihiyon. Remember this word of mine and bear in mind. No religion can change the world in peace, and even to save among the soul of the children of God, except by yourself. That is the reason why Jesus said, the kingdom of heaven, it is your comprehend. Buksan ninyo ang mag-uunawa, sabagat yun ang kaharian ng Diyos. Yan ang totoo. Magbukas po kayo. Hindi lang kayo
dumidepende lang sa akin. Pag may mali akong salita, pwede niyo akong husgahan. Sa totoo lang po, walang higit na batas sa isang katotohanan. Anumang uling batas sa mundong ito, hindi matadaig ang katotohanan. Tandaan ninyo, ang advice ko lang sa inyo, huwag kayong kumonsinti. Remember, nasa Matthew 23 din. Naghahanap kayo ng mga iba-ibang lupain, naglakbay sa karagatan upang maghanap kayo ng inyong kakampihan. At nang mabuo, ang mga anak ay higit pa na anak ng impiyan. What? Tingnan mo, lahat ang followers higit pa doon sa mga founder. Kung magsalita, akala mo, mangusga, akala mo, tutus na. Why? Please share this message of mine. Let us help one another. Let us save our brothers and sisters in the name of one Christian. Yan po ang tunay na halikain at aim ni Kristo. Si Kristo po, hindi po nagtatag ng simba. But He was promised. Remember, I will build within this rock. Ibig sabihin, alamin ninyo kung anong rock. Anong produkto? Baka mamaya, marami intimation at intimation lang na yun. Ang sulang pala, o ampaw. Diba? The rock, it is the word of God. Yung totoo. Kailangan wag sila lilis dito. Lahat ng reliyon lilis dito eh. Sa totoo lang. May nagsabi sa akin, hindi lang iglesia, hindi lang ano. Born again. Pwede ba sila malakyat? Pumunta ka na sa harap. Pakibasa nga lang, Sister Wayne. Malakyas 5, para marinig ninyo. Wala pong ika po. Sinungaling lahat sila. Pati pangalan ni Kristo ginawa nilang balasuran. Kaya ako nagagalit. Sa Malakyas. Palawain niyo mabuti ito ha. Ayaw ko pinaninig kayo sa libutan because this is the prophecy. It's done. Tama na ang kalokohan. Tama na ang pagkukusinti. Ang pagsamo at Malakias chapter 3 verse 7. Ano pa magat? Ang nakalagay? Ang pagsamo ng Panginoon at pagtuton. Ayan pa magat. Kaya lahat ng libro nila, Bible hindi, ang pagbayan sa ikapo. Yan ang pamagat nila. Pero yan ang tunay sa salita ng Ama. Pakibasa lang. Ang pagsamo ng Panginoon at pagtuton. Verse 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin. Ano ba yan yung nagpakaligaw? Mga reliyon niligaw ang mga tao eh. Nagkaroon ng tinatawag natin fanatic. It's a question of truth and reality. You must open mind. Para hindi kayo maligaw. Huwag kayo maging fanatiko. Sige. At hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Malinaw ha, sinagot naman. Paano niyo nasabing kami nagnakaw sa inyo? Sa 10 bahagi. Yan sagot ng Diyos. Sige, ituloy mo. Verse 9. Kayo'y nagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan, sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sabi ng Diyos, sige, dalhin niyo mga 10 bahagi sa aking simbahan o sa aking tahanan para mabusog naman kami. Matikman naman namin yung pinaghirapan ninyo. Yan ang ibig sabihin nun. Ipagpatuloy mo. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Salita niya na. At, kita ninyo dito, at subukan ninyo sa mga bagay nito. Sige. Sabi ng Panginoon ng mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo
ang mga dungawan sa langit. Ano ibig sabihin nun? Sige, subukan ninyo ako sa mga bagay nito. Kung! May salitang kung eh. Unawanin niyo kung bubuksan ko ang bintana ng lawagan ng langit para magkaroon ng sigsig, liglig. May kung eh. Ang pamagat pa lang eh. Ang pagsama at pagtutuloy. Napakalinaw. Nilis nila ang Biblia. Niloko nila. Sinira nila ang banal na salita ng Diyos. Bullshit! Sa totoo lang, galit ako sa mga sinungaling. Walang maliligtas na Kristiyano hanggat hindi magbago, hindi magising sa katotohanan. Huwag magpaalipin sapagkat ang reliyon hindi kaligtasan, kundi ang iyong sarili. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, kayo ligtas. Hindi po tayo fraternity, hindi po tayo civic organization na ginagamit ang pangalan ng Diyos sa isang anak buhay. Tandaan niyo yan. We are all the children of God. If you believe God created you, and you believe that God is a perfect God, all of us are perfect. Ayaw na ninyo magpaka-perfecto. Yan ang totoo. Pero kapag alam mo ang masama at mabuti, at hindi muling gagawin, you are perfect. Dahil ang hindi perfectong tao, hindi alam ang masama at mabuti. Yan ang totoo niya. Wala na? At ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, ibig sabihin, sige, subukan ninyo ako sa mga bagay nito. Kung hindi ko bubuksan, kung ang lawagan ng langit para magkaroon sa siksik-liglig sa inyong tahanan. Ibig sabihin nun, pagtutuloy na naman. Ito lang, nasa Matthew. Yung Anas. Ano yan? Sagawa. Hindi ba yung mag-asawa? Nagtinda ng ari-arian. Binigay na, naalala nila si Pedro. Binigay yung palad. Halimbawa, 2 milyon ang benta. Binigay yung kalahati, 1 milyon. Abay sila ang ulo itong Pedro. Alam mo, sa totoo lang sa buong mundo, walang mag-react. Ako! Ang nag-react! Ano palagay niya sa ama? Mukhang pera! Gago pala siya eh. Magkita lang kami sa langit, si Pedro, itatapon ko siya. Huwag niyo sirain ang aking ama. Hindi niyo ako kilala. Hindi niyo kilala ang Diyos ninyo. Kaya ako nagagalit. Meron bang magulang na nininigil na kanyang paninilbihan sa mga anak? Patunay na magulang. Wala. Dahil tungkulin natin yan. Nabuhay ng ating mga anak. Pero si Pedro, binigay na yung palad hanggang kilikili gusto kunin. Ginamit pagbanal ng Espiritu Santo. Nanakot pa siya. Siyempre, ang tao naman hindi namamatay sa sakit eh. Namamatay sa rin. Nervous breakdown. Yan po ang totoo niya. Hindi ako sinungaling. Sabagat ako ang liwanag. Ako ang daan. Remember the word of this of mine. The word of the world. History repeated itself but different view. Sino na mangusap sa buong sanlibutan? Na nangangaral tulad ng aking pangaral. Wala na isa. May mababasa kayo sa Biblia. Ako lang ang Biblia ang maririnig ninyo. Yan ang totoo niyan. Panahon na para magising tayo lahat. Ipamalita ninyo ang huli at bagong balita. Magising tayo lahat. Magkaisa. Ipakita sa lahat. Huwag natin kusindi ng reliyon. Wala kayong pagkakautang sama. Hindi kaligtasan ang pagbigay ng pera sa simbahan. O anumang uri ng pananampalataya. Kung gusto mong maligtas, ito po ang itinibigay sa inyo. Isa, makatao. 2, makabayan. Pangatlo, makadiyos. Ligtas ka na. Yan ang totoo niyan. Hindi reliyon na kaligtasan. Nakita na natin na aktual. Bakit kayo nagbubulag-bulag? Kaya sinabi ni Kristo, paano makapaghahatid o makapagliligtas sa isang bulag? Lalo sila magpapakabulag. Bulag yan. Pero mo lahat nakasulat, tiwalis sa lahat. Meron nagsasabi, bakit yung Katoliko may ribulto? Ito, excuse. Alam niyo bakit may ribulto ito? Wala na kayo makikita ng ribulto rito, isa lang. Si Mami. Memorable po namin ito sa buhay na walang gana. Dito namin nakikita ang kalipitan ng tao. Kapag isang tao, lalo nagdadalang tao, kumakatok upang iluwan, bigyan natin ng karapatan. Hindi sa sapsap. Hindi naman tayo.
Kaya, yun ang aming memorable. Sa totoo lang. Wala ka nang po makikita dito. Ito lang. Pero itong mukhang ito, hindi ko sinasabing mas, ibig sabihin yung Diyosin nila. Hindi. Itong mukha na yan lamang sa buong daigdig na nagsasabi ng totoo. I am the messenger of God. I am the Son of God. No one in this world who can preach the same as what I preach. Because they are not came down from heaven. They know nothing. They just only know about in the Bible. But beyond the book of truth, they know nothing about it. Yan ang totoo niyan. Kaya ko sinasabi, hindi ko kailangan ng kasikatan. Pinakikita ko lang itong taong ito. Siya na nagbukas ng salamin ng katotohanan. Because He was the Holy Spirit. Huwag kayong maniwala, ang Spirit na lang, ang Banal Espiritu Santo pupunta sa inyo. No! Immortal po kayo eh. Si Moses lang eh, apoy lang eh, at tumanda na. How much more the Holy Spirit? Sabog ang katawan mo. Yan ang totoo niya. But if you could follow the ways of God, then that's it. You become a perfect, the Son of God. Or the daughter of God. Yan po ang totoo niya. Magkaisa po tayo sa tamang gawain. Huwag po natin konsintihin ng reliyon. Magbasa po kayo sa sariling Biblia. Eh, kailangan Biblia na hindi nila nirevise. Yan po ang pagitan sa lahat ng katotohanan. Series 1982 na Biblia. Yan po yan. Pero hindi ko pinupromote yan. Malakubita ako. Dahil hindi naman aking tutorial. Eh lang, ginaguide ko na kayo sa totoo. Kasi kung gusto ko yung mama, wala na, hindi po ninyo ako makikita dito sa pabahay. Marami akong makilala ng mayaman. Doon na lang ako sa Magallanes. May isang chapel. Siguro aking paliwanag, hindi mahuli sa lahat. Abay, may 1 million akong member sa piso-piso, napakagano. Higit pa sa relay. Relay kasi, may sobre-sobre, may tulay-tulay pa eh. Di ba? Eh sa akin, ano ba kung piso na? May 1 million ako, Ben, sa lamin sa ligaw, may 1 million piso ako. Pag sa lamin sa buwan, may 4 million ako, di ba? Sarap kumita. Pero bakit ako na sa pabahan? Nakikita niyo, nakachinelas. Minsan, nakipaghalbiro. Minsan, minamata pa ng tao. Minsan, sinisiraan pa ng tao. Pero okay lang. Kasi kasalanan nila, hindi ko dadalhin. At kung papatulan natin, paano niya makikita ang kanyang kamalian? Kung dinagdagan mo, ikaw ang pagkakasala. Tandaan ninyo, mga kapatid, matakot kayo sa kamatayan. Totoo yun, sinasabi ko. Walang tao naglilingkod sa Diyos nang iniwan ng kanyang mahal sa buhay at sa lahat. Ang kordero lang. Yan ang totoo. Kaya sana, mabatid nyo lahat ang mga bagay nito. Ito ang pinakahuli na gusto kong marinig. Sa buong mundo, ang nakaregister po 4,200 registered na mga religion. Ang pinakasikat na latest na in-inventory po nila, February po, itong taon na to. 24. Ito po, kasama sa 24. Wala po akong ibang picture. Dati 12. Ngayon 24 na. Noong February lang, ito 1914. Yan po ang pinaka-popular sa lahat sa buong daigdig. Babasahin ko Pero kasama yung pong Christian. Kasama yung Christian yan. Pero unahin ko muna yung out of Christian. Para makita niyo yung totoo. Ito pong 23, hindi po gumamit ang Biblia ng Christian. Pero ito ang golden rules nila. Para sabihin nyo, baka binubola ko kayo. Kung may malapit kayong internet, buksan po ninyo. The golden rules ng mga religion. Makikita po ninyo. Ito po, isa Buddhism. Ang golden rules po nila, ito babanggitin ko po, hindi po gumamit ng Christian Bible. Pero gusto ko unawain po ninyo at pagbasihan. Una, Buddhist, ang golden rules nila, huwag mong tatuhin ang iyong kapwa sa pamamaraan na di kalugod-lugod dahil ang makakasama o makasisira sa iba ay nakakasama at nakasisira din sa iyo. Ang Hinduism, yung mga pumbay, ang golden rules na ito. Ito ang kabuuan ng isang tungkulin, huwag gawin sa iba ng anumang masakit kung ayaw mong gawin din ito sa iyo. Islam, mga Muslim. Ang mga Muslim, nangaral din ako Ginamit din sila na mapagsamantala. Bago ka paniwalaan ng iba,
at sila gusto mong maniwala sa iyo, ipakita mong karapat dapat ka sa pamamagitan ng iyong tamang gawa, maging modelo ka. Madali lang. Islam po yan. Hindi, abogado. Judaism, mga Jewish. Balikan mo. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang anumang bagay na masakit sa iyo. Ito ang kabuuan ng kautusan, Torah. Jainism, kailangan patuhin mo ang bawat nilalang o nilikha sa sanlibutan na may paggalang at pagpahalaga tulad ng hinahangad ng bawat isa. Ang lahat na gaya rin gusto mong mangyari sa iyo. Babahay, huwag mong ipapasan sa iba ang responsibilidad mo, ang tungkulin mo. Ayaw mo gawin din sila ito sa iyo. Mangyari nito sa iyo at huwag mong hilingin na mapahamak ang sinuman o isumpa ang iyong kapwa at baka ang lahat na iyong hinihiling na hindi mabuti bumalik sa sarili mo. At ang kapamakan ay maranasan mo. Humiling ka ng kabutihan sa kapwa mo upang kabutihan ay sasayo. Yan po. So, Christian, huwag mong ipahamak o iba. Huwag kang mag-aapi ng kapwa mo kung ayaw mong gawin din ito sa iyo. Native spiritualism. Tayo higit na mabubuhay kung pananatiin natin ang buhay ng sanlibutan. Makalikasa. Unitarianism. Ating pagtibayin ang pananaganapin ang pagrespeto sa bawat isa at ating iiraw ng kabutihan sa paggalang sa isang samahan. Isip. Ako ay iyong tinuring bagong salta. Ngunit, ay aking tinuring na hindi ba kahit ang pagtrato ko sa inyo ay pantay-pantay. Sapagat ako'y kaibigan ng lahat, wala akong tinuturing iba sapagat tayo isa. Wala akong tinuring sa iba sapagat tayo isa. Sabi niya. Taoism. Magbigay galang sa iyong kapwa o igalang mo rin ang iyong kapwa. Ang tagumpay mo o nalalaman mo ay dapat ipamahagi mo rin. Yun ang tungkulin mo sa iyong kapwa. O walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. Subalit matutong magpatawas dahil ang kasalanan ng iba ay di mo kasalanan. Confucianism. Ang isang salita ay nauwi sa isang batayan, tamang asal, mabuting asal, mapagmahal sa kabutihan. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo. Yan po, isa sa 24. They are not no Christians. They never use the Christian book. Naintindihan ba niyo ang kontinusyon nila? Hindi kayo parehas. Parehas ni Kristo. Pero they are never use the Christian book. Kaya pumunta tayo dito sa Republika ng Pilipinas. Ilan naka-restore din sa Pilipinas? 7,000. Napakaliit na bansa. Ilan na sika? 2,000. Dinaig pa yung 24. Tingnan natin kung sino yung 2,000 na yan. All of them are Christians. Especially they use the Christian book. Where is the love one another? Where is this? Jesus said, if you love me, you must do what I'm doing. Love your enemy. If it's not against you, it's with you. Nasaan yun? Sa 2,000 na. Paano yung masasabing, kayo ay totoo? Walang totoo na Kristiyano sa Pilipinas. Yan ang totoo po yan. Minumulat ko sa inyo ang lahat ng katotohanan. Buksan ninyo sa internet para makita ninyo. You should not believe those preachers. You must use your own Bible so that you will see the truth. And the truth will set you free. Yan po ang totoo. Ang aking pagsalitang ito, hindi ko hiyayaman. Para sa inyo lahat ito, because this is the will of God. He was sent me here for nothing. Kaya ako nasa pabahay. Nakita niyo ko sa Chidela. Ha? Walang bodyguard, walang kotse. Subukan niyo sila. 1 linggo lang umalis sila sa pwesto nila. Maglingkod sila rito. Kailangan walang laman ng bulsa. Tingnan natin kung mabubuhay sila. Nasaan ang totoo? Kayo ang totoo! Sila ang sinungaling. Kaya nga minsan matingpo ko sa may tawag sila doon, yung old religion. Nagsalita ako. Una, born again.
No one could able to see the God. Oh, come on, sabi ko nga. Do you believe the Bible? Sabi ko sa born again, yung original born again, ha? Korean? Yes, we believe in the Bible. Then open your Genesis, what God said. Sabi nga, let us make man to our own image, so means to say you didn't so God. Why you revoke? Anong ginawa mo sa mga tao? Nakita mo na eh, inignore mo lang eh. Diba? Binili ko lang yung bibili. Excuse me. Kaya sabi ko sa nila, you just know, we're in this book. But we have the book, you know. Do not judge, so that you will not be judged of our heart. Umalis na ako. Tingin ng God sila. Yan ang totoo. Sa Pilipinas, wala pa akong chapel na. Ang mga chapel. Negros Occidental. San Carlos City. Hindi ako pinira. Chapel. Mabuti pa sa Japan. Mas malaki pa sa San Jose Cathedral. Ang sabi sa akin ng bishop, what division that you have been representing in the Philippines? Sir, sabi ko sa inyo, I'm representing the kingdom of God. Yan, sinabi ko. Pinirma. Isang oras lang, pero umabot po kami 3 oras. Ayaw ba nung sipag-uwian ng mga tao? Ako, lahat ng religion, nakinig. Tahimik na tahimik. Sabi ko, tanawin yung mabuti. Noong si Cristo nagalit sa isang chapel, ay sa isang simbahan, panahon ng Jews, pinagtatadya ka. Bakit niya nagalit? Kasi si Cristo yun eh. Nandun siya eh, mali ginagawa, kaya nagalit. Bakit na sabsaban? Ginawang temple niya. Nag-aaway na 3 sangay na Kristiyano. Pinakita pa nga sa TV, nagwawalis sila, nagpapagawa ng walis. Ba't wala nagpawal sa kanila? Wala si Kristo doon. Di ba? Sa mong daigdig, sino si Bisigaw? Sa babae na. Kasi nandito siya eh. Hindi ba yun nahalata? If I not do this thing, the things of my Father, do not believe me. But if I do them, so you must believe in me. That I am in my Father. No one in this world who could ever to talk about this matter. Because they're using God's name in vain. Ibaliliwanag ko na ang 10 utos ay sinasabi ng Ama. Huwag kang magwawangis na namang wangis. Totoo yan. Pero alamin mo, bakit may batas? Dapat you have to learn. You have to research. You should not always depend on the preacher. The preachers know nothing. What is the truth? Bakit nagkaroon ng kabawalan? Tingnan natin bakit binawal sa ibabaw ng lupa. At paano mga tao, ginudyo sila bulkan. Pag pumuputok, mag-o-offer sila ng virginity. Para hindi pumutok. Bakit nagkaroon sa ibabaw ng lupa, tilalim ng lupa? Mga didiwata, mga hayop, ginawang Diyos. Eh, hindi naman talaga, di ba? Hanggang sa ilalim ng tubig. Mga sirena, katawan tao. Patukay isda. Hindi naman mga Diyos. Hanggang sa taas ng langit. You shall not adore any graven image in heaven above. Remember the words of God. Tingnan natin bakit may baw. Ang mga tao, talaga, alam mo, akala ng God siya eh. Hindi pala eh. Ang sinasamba po nila nung araw, between araw at buwan. Kaya nagkaroon ng kabawalan. But my Father, your Father, He never insists that you shall not adore any graven image in the kingdom of God. Kung si Jesu Cristo ay hindi kasakot sa karya ng Diyos, ako mismo ang magtatapon ng lahat ng ributo. But we must respect them. Kasi kung may kasama ka ata, ito, hinahamon ko lahat mga siraulong hindi naniniwala sa ributo eh. Hinahamon ko sila. Kung ikaw may kasama 5 years old o 1 years old, 2 years old, nanak mo. Papa, sino po ba yung nakapako sa cross? Ano sasabihin mo sa anak mo naghahanap ng isang katotohanan? Sasabihin mo, anak, huwag kang maniwala riyan. Bullshit. Magpatali ka sa isang sakong simento at ihulog mo katawan mo sa dagat para pakinabangan man lamang ang inyong mga katawan ng mga isda.
Isang bata, nilibak mo sa katotohanan kung sino nakatakot. Nasaan sinasabi, Kristiyano ka. Hindi ka Kristiyano. You are Antichrist. I judge you. Alam ninyo mabuti. Huwag kayo basta-basta naniwala. Tingnan mo, ang daming napahamak na mga anak ng Diyos. Lahat sila na sa impyerno. Sa totoo lang. Hindi nyo na nalalaman ng katotohanan. Ako nalalaman ko. Kaya ako nag-ahayag dito. Magpagkatotoo kayo. Hindi ko kayo sinasabi, pumasok kayo dito. Sama kayo naroon. Ako ay naroon sa puso ninyo. Yan, tandaan ninyo. Huwag kayong basa-basa. Mangukusimti ng maling panukala kaya nawawala ang kapayapaan ng sanlibutan. Ang salitang sanlibutan, hindi masama. Ang tao lang ang nagpakasama sa salitang sanlibutan. Anong palagay niyo sa taas sa Diyos? Kayo lumikha ng impyerno, ang Diyos hindi. Pati langit niyo, gagawin niyo impyerno. Huwag naman. Kayo ang pag-asa. Dahil kung hindi, kayo magising. I predict, tandaan po ninyo, magkakaroon na ikatatlong digmaan. Triple of life of the living beings will die because of a harmful chemical. The rest of 1/4, the half of 1/4, zombies ang kanilang mga itsura. Ang kalahati sa 1/4, walang karamdaman. Pero kakainin din sila ng mga zombies. Bakit ko na-predict yun? Noong araw, noong way back 1950s, Blas Gordon. Hindi siya Blas Gordon, ang tao ay nakatingin sa buwan. Kung isipin natin, fantasy. But remember the word of fantasy, that is the vision of God. If you will not do anything about that fantasy, the fantasy will still remain as fantasy. But if you do something, the fantasy will become a reality. Kaya ang tao ng 1960s, nakarating sa buwan. Na lumabas ang Dick Tracy, mga gadget, mga cellphone. May cellphone kayo ito. Yun ang pabala. Yun ang message, vision of fantasy. Ngayon sa mga pelikula at sa ano nakita nyo? Puros pelikulang zombies. Baka hindi naintindihan. Kaya ko sinasabi. Pag nagkaroon ng ikatatlong digmaan, mga harmful chemicals will hindi lang atomic bomb. Ang atomic bomb kasi 10 times of hydrogen bomb ang inilikha ng Amerika. Double action. Pag sumahid sa lupa, bang. Iikot siya sa loob, bang. Double action. So ang mundo, magkakaroon ng crack. Sana hindi mawasa. Pero yung harmful chemicals na yun, babalot sa hangin. Siyang kikitil sa lahat ng buhay ng mga libuhay. Isdaman o nangyari. Yan po ang totoo. Walang halong biro. Yan ang katotohanan. Kapag naganap ang ikatatlong digmaan. Kaya ako nananawagan sa inyo, kapag ang Kristiyano ay nagkaisa, wala na pong digmaan. Matatakot ang buong mundo. Kapag nagkaisa ang Kristiyano dito sa Pilipinas, because the Philippines, it was written in the prophecy, sa dulo ng silangan, ito po ang dulo ng silangan, na maliit na bansa, yan po ang France. Kaya maraming reliyon dito sa ating Pilipinas, para pag lumabas ang isa, hindi paniniwala. Ganun po yan. Yan po ang mga hingi. Lahat tayo dito ay perfect than any places in the world. Kaya po kung nananawagan sa inyo, it is not for my own sake. It's for the sake of the people here. Dahil ako bisita lamang dito sa inyong sanlibutan na ito. Yan ang totoo. At maraming salamat. Siya po ang katiwala ni Congressman, si Cecil. Palapakan natin. At magpatuloy po ang ating preaching. Kaya ko pinagtiwala
na sana magkaisa ang mga Kristiyano. Sa totoo lang, pag nagawa po natin yan, magkaisang Kristiyano rito, wala nang digmaan, wala nang gulo. Wala nang bagyo. I promise. Sa totoo lang. Di ba yun nalata? Sa 7 years, meron bang malakas na bagyo rito sa ating pabahay? Wala, di ba? Fools ka natin yan. Remember yun ako, brother sister. Huwag niyong gagalawin ni kargataan ni punong kahoy habang pinatatakan namin ang bawat noo. Nakita ko isang lalaking nakaputi sa harapan ng mga tao na 144,000 na may tatak ng bawat noo ang kanyang pangalan at ang pangalan ng Ama. Ano yung pinatatak? Aral! Kaya nandoon ang papala sa Hebreo 12:25. Pag-ingatan ninyo na huwag kayong hindi nakikinig sa mga nangangaral, baka hindi mo matanto ang nangangaral na yun ay nagmula na sa langit. Bakit may salitang iyaon? Buksan ninyo lahat ang Biblia, makikita ninyo na sinasabi ni Kristo sa huling hapunan. Kinakailangan yung mauna ko, kundi ako yayaon ni paririto ang mga ngaliw. Kung siya nga ang susubuin na ba ng sa aking pangalan, ay kanyang sasalitain ng bawat darating. Sapagkat kayo hindi nagsisampalataya sa akin. May mga ngaliw po. Ang tunay ng mga ngaliw, tandaan niyo para hindi po kayo maligaw. Hindi po humingi ng ikapo. Hindi po humingi ng anumang donasyon. Kung hindi nanggagaling sa inyong puso lamang. You never hear from him the words of ikapo. Or even sing a song. Yan po ang totoo. Kaya sinasabi in your conference that is the kingdom of God and that is the salvation of God. Ang inyong pagkakaroon. Huwag po tayo magiging pupulog. Tingnan ninyo ang ating tahanan. Hindi na nagkapansin. Si Ama Katoliko, si Inay, si Cristo, si Anak, Bonalero. Nagdidibatihan. Minsan pinagalitan ko pa. Ano ba naman kayo? At patundaan ninyo, ang papasa pinag-aaralan ninyo. Kayo nag-aaway. Ano ba pinagmamalaki sa isa't isa? Hindi lang mga mabibigyan niyo. Okay, Kristiyano natin eh. Niloloko pala ninyo ang sarili niyo. Ang pagmamahalan niyo, pagiging maganda sa mahal, sa ng tahanan. Sinira ng reliyon, hindi ba niyo alam? Yan ang totoo niyan. Sino yung mama? Reliyon. Kayo, yung mama ba? Hindi. Magsikap ka. Kaya hindi ka pababayaan eh. Kung may ibon nga, hindi pinabayaan. Diba? Kaya sana, matututo tayo, buksan natin ang lahat. Manubalik tayo sa puso ng Diyos. Ito'y para sa inyo, hindi para sa akin. Okay? So, itong ating anniversary, ako nagpapasalamat sa aking mga kapatid na nakikinig. Sana, i-chismis po ninyo ako. I-chismis ninyo ko na tingnan nga nyo, Brad, sis, kung tama ba tinuturo ni Brother Boy, pakikinggan kayo. Kasi chisi-chisi. Napagkakwento mo. Si Kuya Boy, ang Akala ko ako ang hindi kayo pakikinggan. Ang marinig ninyo sa kanila, pasensya ka na. Born again ako eh. Pasensya ka na, El Shaddai ako. Pasensya ka na, Iglesia ni Cristo ako eh. Ano na maririnig ninyo? Pero pag chismis, ay madali, makikinig ka agad yun. Yung ang tao mapamusga. Sa totoo lang. Hindi nga, totoo yan. Biro nga yan, pero lalapit sa katotohanan. Yan ang ano niya. Kaya, i-chismisin niyo ako para, kasi yan ang ano natin, tungkulin ng isang Kristiyano eh. Ano ang tungkulin ng Kristiyano? Kasi, hindi na, ito isa pa. Ang mundong ito, hindi pwede Kristiyano lahat eh. Common sense naman. Paano matatawag King of Kings? Di ba? Hindi, pinasa ko na itong Golden Rules eh. Lahat ito, pagka naintindihan nila ang aim ni Christ, that is the time He will become a King of Kings. Common sense naman. Naniniwala kayo sa mga siraulong pastor, mga founder na yan. Kinuubutan ng inyong mga bulsa. Magbayad na lang kayo ng tamang bayad sa ng buwis sa inyong pamahalaan. Pag may sakuna, gobyerno ang dami ninyong kaabang. Nagkaroon sa sakuna, lindol ba? May reliyong ba tumutulong? Wala. Di ba?
Eh bakit ka nagpapakaloko? Yun lang malit na bagay, hindi nga nila maunawa. Paano nila maunawa ng kaluluwa mo? Yung malat, hinamon ko sila eh. Kung totoo kasi, huwag ka magpoproklama. Kung di mo, ako magpoproklama ako, magkakaroon ako ng bahay. Alam ko na kagad anong sukat, anong itsura, di ba? Kasi yung pangarap natin, tutuparin natin, alam na natin. Pero yung aakupin mo, ikaw maliligtas, o sige, hagdanan na lang. Anong sukat na hagdanan patungo sa buhay ng lagat? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit pinaka mo yan? Nakarating na ako, galing na ako rin kaya alam ko anong sukat. Nahagdanan, hindi ako sinungaling. Kailan ko kayo sinungaling? Magpinagsinungalingan. Nangingiba ako doon sa labi. Maramay sa'yo ang simbahan ito. Hindi! Dahil ako totoo. Sila lahat sinungaling. Ako nagagalit. Kahit sino man tao sa balat ng mundo. Kaya ako sinasabi sa inyo, you should not be afraid to yourself as long that you're doing good to others. Hindi kailangan marinig na yan para padrino. Para kung sinti mo ang iyong sarili. You are not belong to the children of God. You are belong. At tinatawag natin the Lucifer way. Matatakot ka. Ba't gumawa ka ng tama? Hindi ka mo dapat may kitakot. Huwag mo kusintihin ang reliyon. Na mali. Katolik ba? Dumadami mga tarantado. Hindi nila kilala ang Diyos eh. Sino nga lang namumulo, hindi nga kilala ang Diyos. Sabi ko nga, hagdanan nga, hindi nila may sukat. Ako may susukat ko. At alam ko, Ama, kaya alam ko, Ama, hindi ako nanginginig ako dahil takot ako sa aking Ama. Dahil kilala ko ang aking Ama. Yan ang totoo. Sila, may takot ba sila? Binasa na natin eh. Bawal humingi ng ikabot. Common sense naman kay Pedro. Pinaghirapan nila ng 2 milyon. Kalaki binigay, bakit kilikili gusto, tinakot pa. Siyempre mamatay ngayon mag-asawa. Bakit anong palagay niya sa Ama na lumikha? Kung walang Diyos, may isang sentimo, hindi niyo kilala. Siya ang lahat, ang Diyos. Alam niya kung anong pangangailangan ninyo. Magsipagtuwid lang kayo. Ang hanapin ninyo, yung kayamanan na nanggaling sa Diyos. Dito sa lupa maramdaman mo, madadala mo hanggang kabilang buhay. Dahil may salita ang aking Ama. For every good deed that you do, there is an equivalent house that you build in heaven for you. Yan po ang salita ng aking Ama. Yan po ang aking binadala. Akala ninyo, walang hangganan lahat ng bagay ito. May hangganan, matakot po kayo. Kaya sabi ko nga, kung hindi ko ginagawa mga bagay nito, huwag ninyo akong paniwalaan. Bagos kung ito'y ginawa kong paniwalaan ninyo ako. Sapagat ang aking gaway-gawa rin ang aking Ama. Dahil ako ang Ama yung isa. Pero, kinukulit ko ang parable ni Jesus Christ. Yung gawain ng aking Ama ay pawang kabutihan. Ang gawain ni Kristo ay kabutihan, kaya sila yung isa. Kung ako'y nakita ninyo ang aking Ama. Because God said in Genesis, let us make man to our own image. Yan po ang ibig sabihin. At kung totoo sila direct sa God, ano ang pangalan ng God? Sasabihin mo, Jehovah, ay bakit may Yahweh? Bakit may El Shaddai? Di ba? May kung pangalan, isa lang, kahit saan suot ng daigdig, isa lang tatawagin sa iyo. Kaboy. Kahit sa Chinese, kahit di sila marunong Tagalog, Kaboy. Kasi pangalan mo eh. Hindi maaaring magdala mo 3 pangalan. May ibang lahi, ibang wika, iibahin mo rin pangalan. No. Common sense. Huwag kayo magpauto. Isa lang ang pangalan. Pero kung sasabihin ko sa inyo, aking Ama, huwag ninyong babanggitin ng walang kabuluhan. Dahil ito ay karma. Ako ang katotohanan. Ang pangalan ng aking Ama, Azir. Yan ang totoo po niya. A-S-H-I-R. Azir. Yan ang tunay na Ama. Pero kayo magbabanggit na namang bagay na walang kabuluhan. Babanggitin ninyo kung kayo sukdulan na nangangailangan. Palakalang kayo. Kahit sa sulok ng daigdig, isa lang ang tatawagin, Azir. When times come, ako nasa Apocalypse, may Isaias, pakikita ko sa inyo. Apocalypse ni Kristo, Isaias 9, sa chapter 9. Basahin nyo lahat. Ang nakalagay doon, nilikhay ko isang batang lalaki
na prinsipe ng kapayapaan. Di ba? Apokalipsis naman ng comforter. Nasa Isaiah 13. Muli kong lilikhain ng isang lalaki na higit pa sa dalisay na gintong uber. Sapagkat hindi sila nanampalataya at sukdulan ng kasamaan na kanilang kabaligtudan ay muli kong iyayanigin na hindi lamang lupa, kundi pati langit. At sumunod si Kristo sa huling hapunan. Kailangan yung mahon ako. Kung hindi ako yayaon, hindi pa rito ang mga ngayon. Alam ba ninyo ang Bible study namin dito? Pahina, bawat pahina, page by page. Hindi po kami, kasi ang Biblia po, hindi po naman puzzle. Nahanapin mo yung maganda. No? Kung pati yung maganda, pangit, basahin mo. Kaya nga natuklasan ko kay Pedro, galit na galit sa kay Pedro. Ano pala yung sama mo kang pera? Tinapit niya, dinamit ko yung banal na Espiritu Santo. Hindi ganoon. Kaya sabi ko nga, ganoon po kami mag-Bible study. Walang bayad po rito. Kapag ako nangangaral, wala kang ng oras. Kaya kung kayo bilang sa magulang, dumalaw kayo sa mga anak, tunay ka magulang. Hindi pa umiinis ang puwit mo, alis ka na. Hindi po tayo reliyon. Ang reliyon, basta natunog na ang kalansing na sobre. Salamat po sa inyong lahat. Aalis na yun. Pag alis yun, pupunta sa siya, bibilangin ang mga anong kalong. Sa totoo lang. Alam mo, nung nakaraang taon, ako'y dumalaw sa born again. Labit. Inspirasyon Pasko. Aba naman yung pastor, kunting tugtog, patugtog eh. Kaya mga tao kasi may hilig siya mag-special na okasyon eh. Akala na eh, papagimik na yun. Alam mo sabi ng pastor, "Oh Lord, sa araw nito po ay inspirasyon ng Pasko. Ang inyong pong mga anak ay busy-busy, nakalimutan na po kayo ng dahil sa mga regalo ng kanilang mga inanak. Pero, nagpaparinig. Pera ang kailangan niya. Matawad po sa inyong mga anak kasi nakalimutan na po kayo. Kasi nagbigay ng sobre. Bago ka upo, may sobre na kang dala-dala. Eh, wala nang kakalan siya. Nagsalit tayo pastor na gano'n. Ano sa totoo lang? Tumayo na ako. Bisita nila ako, pero tumayo ako. Sorry. Kasi lalo ako magkakasala eh. Baka mamaya, ibang masalita ako rin. Umalis na ako. Yan ang totoo. Meron pa akong kakilala ng pastor din ng Iglesia ni Cristo. Sa Region 2. Si Mendoza. Nambayumbong ngayon po siya nasa Cagayan. Alam mo, ako tagahakot ng mga tao. Hinahakot ko yan. Binibigyan mo sa kanila. Kamag-aral, kaibigan, hinahakot ko yun. Araw makinig. Nagtataka sila ang mga tao. Ba't ka naghapat? Ano ba talagang rilin mo? Boy. Alam mo, pinakikita ko lang sa inyo. Hindi po ko natatakot mawala kayo sa akin harapan. Doon ko kayo masusubukan how courage that you have in God. How would you able to know what is the certain reality? If I will. Sorry. Remember God. It's peace and freedom and freedom. Meron ang Diyos. Alam mo rin yung bakit ako nag-aakot? Kasi yan ang gimmick po ng Iglesia ni Cristo. Brad, sorry nag-aakot po ko niyan. Siyempre, pag-aakot maraming tao. Alam mo naman tao kasi pag maraming tao, ay sikat siguro maraming iba. Ganun yan. Hindi pwede mag-publisya ako ng tao. Sa totoo. But I am not a God. But I am a son of God too. But all of you are children of God. It's dependent on ourselves how you become a children of God. Make it and to put an honest to God. Para sa ganun. Makikita mo lahat ang hindi mo nakikita. Kaya nga sabi nga, if you abide in my word, then you will know that you are my disciples, and you will see the truth, and the truth will set you free. So ano nakita ng mga kapatid natin sa mga religion? Walang truth eh. Pero hindi naman sa Biblia nakalagay, hindi na pwede magkabagi-bagihan. Huwag tayong magpaalipin sa religion. Huwag. Hindi kaligtasan. Kaya ko po nasasabi sa Facebook walang Kristiyanong maliligtas. Sinabi ko talaga.
taliwas lahat ng ginagawa eh. Wala sa Biblia eh. Kaya ang totoo yan. Yung maghiwalay na, hindi na. Ikaw nga bilang magulang, kung maghiwalay-walay yung anak mo sa puntaan, magagalit ka eh. Diba? Ang sabihin mo pa, kasamahan lang, ba't di kayo magkaisa? Magkakapatid kayo ah. Mas mawili ka sa yan ang... So, sana, itong anniversary ito, this is the gift of God for you. Because I'm here. Wala akong tao nagpapaliwanag ng ganito. Pinangangako ko yun, wala. Yung paliwanag ko ito, wala. At sino? Pero may mababasa ko kayo sa Biblia. Lahat ng sinasabi ko rin sa walang kasinungalingan. Lahat. Walang labis. Walang labis. Yan ang nais na ba? Magkaisa tayong lahat. Lahat ng Christian. Let us be one as an advisor. To all the children of God. The kingdom of heaven. Ito po ang kingdom of heaven. Yan. Orthodox, Buddhist, Christian, Jewish, Hindu, Sabayin, Christian, Islam, and Babae, and so many. That was 34 po ang most popular sa buong daigdig. Sa Pilipinas, 2,000 popular, the same banana, nag-aaway. Nakakalungkot. Sa totoo. Huwag natin kong sundin. Mabubuhay tayo walang religiyon. But God is willing you also. Kababasa na ngayon. Manumbalik kayo sa akin. Huwag kayong pupunta uli sa religiyon. Tinubos na kayo ng aking anak. Hinili ninyo ang kanyang dugo. Pinakos sa kaligtaan ng mga tao. Yun ay nagpapaiwatig. Tinubos po kayo na pagiging alipin niyo. Mong ngayon kayo babalik. Ayaw mo ba mga tao? Nantok na. Sana'y magising po kayo lahat. Kaya, nakakalungkot. Ngayon, dating ba si Congo? Ganun. Sige ba? Kaya na lang mga nandito yung mga hindi namin. Pero paliliwanagan ko na lang sila lahat. Sana meron kayo natutuhan at maliwanagan ang inyong kaisipan. Huwag natin pagkonsintin. Kasi remember, Christ teach you how to pray to God. In the end of His prayer, deliver us from evil, because I am the kingdom, and the power, and the glory, now and forever and ever. Diba? So sabi nga, bakit natin sisirain ang ating tayong kapangyarihan eh? Bakit tayo papalipin sa religiyon? Remember, you are the kingdom of God. And you are the power. And you are the salvation of God. And even you open the book of life na sinasabi ka po, walang speak. Nasa, ano yan eh? Ang sabi, nakita ko ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, wala sa relihiyon. Napakalinaw po yan. Kaya sana magbago po tayong lahat. Your heart, that is the reason why God designed in you, there is a heart. Anytime, He could able to enter. Who is God? It's easy to say, we love God. But no, because you do not yet who is God. Ito po, makikilala ko. If you believe God is love, that love will touch you. How? Pag nakagawa po kayo ng mali, nakakonsensya po kayo eh. Bakit ko ginawa ito? Meaning God touch your heart. Why you do let such things, my beloved daughter or son? Yan po ang Diyos mismo. Kaya nga meron po ako, alam mo sa totoo lang, sa citizen. Ano ba yung tawag? Citizen. Sino citizen? Kasi vice president doon eh, Iglesia ni Cristo. Hindi pa ako nagpakilala. Pasok ko na. Kailangan mo ba ang Diyos? Baligyan niya kagad siya akin. Hindi naman ako nagpakilala. Oo naman, naramdaman ko pa nga. Oo,
Sabi sa akin. Paano narindaman? Sandali Brad, huwag kang magagalit ha. Alam ko, mas matanda ka kaysa akin. Isang tanong ko lang, isang sagot lang. Pag hindi mo nasagot, iiwanan ko lang. Kasi walang kapuluhan ito eh. Kasi mangyayari ito. Pag sinabi kong manok, sasabihin mo sa akin,